yung mga dati na, yung mga naririnig na si God. Taas lang yung kamay. Habang pumabalak pa kayo, ay sabay-sabay kayong gumilang ng 1 to 20. Sa mind lang, ha? After 20 counts, stop na yung balakpak. Okay? Start now. 1. Sige, pwede lang ako po ang lahat. Wala kayong lusot ngayon. Kitang-kita ko kayo. Kung sino yung hindi nakikinig at kung sino yung hindi inaalis ang tingin sa akin. Ako muna, hindi muna si God. Hindi muna ang tinig. Masayang araw ng linggo sa ating lahat. Amen! Praise the Lord! Amen! Itaas lang ang kamay ng mga first time dito. Sa house, first time dito sa house. Konti lang. Ilan lang? Pakitaas ulit. Di ko napansin. Okay. So, meaning mas marami yung mga dati na. So, mas malakas ang power ng mga dati na. So, kaya-kaya ninyo dalhin yung mga bagong dating. Purihin ng Diyos. So doon sa mga dati na, kailangan makita sa inyo yung salita ng Diyos na napakinggan natin kanina ayon sa Efeso na nakamuhay bilang taong naliwanagan. Ang taong naliwanagan ay nagtataglay ng pangunawa. Kasi ang liwanag ay makikita doon sa mga taong kailangan naliwanagan. Purihin ng Diyos. So, welcome back dun sa mga medyo namasyal. At habang namamasyal, nakalimot bumalik dito sa gawain. Kung sino man sila, siguro pwede kong pangalanan para naman magising at ma-feel niya na welcome pa rin siya. So, kung sakaling nakalimutan ko yung name mo, huwag kang malungkot kung sino ka. Pero, para sa akin, active siya dati. Sige, babanggitin ko na. Welcome back, Vincent. Palakpakan ng Panginoon. Pakita yung Vincent. Isa siya sa anak ng Diyos sa gawain ito. Makipag-participate na siya para parangalan ng Diyos. Pero ganun talaga, medyo nakakapamasyal at habang namamasyal, nakakalimot bumalik. So, una Vincent. Si Vincent ay mahal ng Diyos. Kanya lamang talagang kailangan dumaan muna sa mga pagsubok na ika nga ay doon muna titikman ang buhay. Natikman niya yung buhay, ngayon nandito siya, titikim siya ulit ng buhay. Yung buhay na kailanman hindi mamamatay. Ganyan kabuti ang Diyos. Kanya lamang huwag nating kalilimutan na ang lahat ng bagay ay may hangganan. Paano kung dumating yung hangganan na hindi ka pa nakakabalik muli sa piling ng Diyos? Kaya para doon sa lahat ng narito, nakakilala na sa tinig ng Diyos, nakakilala na sa Diyos, kung sino ang tunay na Diyos, kung sino nga ba ang narito at bakit kayo nakarating dito, sino ang nagpatawag sa inyo. Isang desisyon ang kailangan. Desisyon na yun ang dapat. At yun ang kailangan ninyong gawin ngayon.
Ba't ang lahat ng bagay walang kabuluhan, ang lahat ng bagay lumilipas, at isa lamang ang mananatili. Ang tatlo, faith, hope, and love. But the greatest is love. Praise the Lord! Sana doon sa hindi pa nakakaalam na ang love ay galing sa Diyos. At ang love na yan ay binigay ng Diyos sa tao. Ngayon ay pinapaalam sa atin ng Diyos na hindi lang basta love yan na word. L-O-V-E. Ang love na yan ay isinabuhay. Ipinakita ni Jesus sa krus na siya'y mapako doon. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Praise the Lord! Amen! So wala nang ipapako pang muli. Isang beses na napako sa Jesus sa krus. At ngayon ay mahal na araw. Ang krus na pinagpakuan kay Jesus ay naghihintay. Hindi para ipako kayo o sino pa man sa krus, kundi para pitpitin ang krus ng bawat isa at sumunod kay Jesus. Amen! So gusto ko lamang din isama sa isang taong dapat i-welcome ay isang taong pinanggalingan ninyong lahat. Hindi ako. Huwag niyo na ako isama. Obvious naman. Di ba? Mayroong isang taong mahalaga rin sa Diyos. At kung paano si Vincent na masyal, di ko masasabing na masyal siya. Maaaring meron lang siyang ginawa at hindi pa mamasyal. No? Yun ay pagsubok sa mga bagay-bagay na gusto niyang subukan. So, wini-welcome ko po sa inyo sapagkat siya ay mayroong posisyon. So, siguro hindi ko na dapat sabihin. Sabihin ko na rin na welcome back, Miss Silang. So, siya po yung bago kayo, ay siya yung sa inyong lahat na narito, siya yung kauna-unahan na nakarinig sa tinig. Siya yung isang tao na nagtiwala din sa tinig. Minahal din niya yung tinig, pinahalagahan din niya yung tinig. After ng ilang panahon, kapag kawala niya sa tinig, narito siyang muli para subukang muli ang tinig. Napakahalaga ng tinig sa ating lahat. Kung wala tayong tinig, paano tayo makikipag-communicate sa bawat isa? Amen! At yan ang buong katotohanan kung bakit nagkaroon ng tinig. Para ipaalam sa tao kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Hindi sapat na mabasa lamang ang Biblia sapagkat ang tao ay walang time magbasa. At kapag mayroon namang isang taong gagamitin ng Diyos para ihayag ang Biblia, ang salita ng Diyos na makikita sa Biblia, wala naman time yung tao. So nagganap ang isang hiwaga, nagkaroon ng tinig. At ang tinig na yan, yun yung lubaga dito sa gawain ito. Hindi ko na pakakahabaan sapagkat hindi naman ako ang mahalaga dito, kundi yung tinig para sa ating lahat. Simple lang. Narinig mo ang salita ng Diyos? Nalaman mo na napakahalaga niya sa buhay mo? Hindi ka man gaano naliwanagan, pero meron kang naunawaan.
na ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan, na ang lahat ng bagay magwawakas. So ano yung pinakamahalaga? Doon ka. Focus mo yung buhay mo. At sino yung mahalaga? Yun yung kakausap sa ating lahat ngayon. Praise the Lord. Amen. So kailangan ko lamang ay tenga at isama nyo na rin ang inyong mga mata. Sabagat ang Diyos ay Espiritu at hindi siya makikita ngayon, subalit mararamdaman ninyo sila. Ang Diyos ay Espiritu, kaya patagusin ninyo ang inyong mga mata dito sa nagsasalita sa unahan. Baka sakaling makita ninyo ang mukha ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Sapagat ang Diyos ay may waga, kaya niya magpakita sa gusto niyang pagpakitaan. Kung paano yun magaganap, hanapin nyo. Kapag di nyo masusumbungan, pag di nyo hinanap. Doon po sa mga bata, kung gusto nyo medyo dalhin sa labas yung bata at medyo nangungulit, pwede po, no? Huwag niyo pong hayaan na yung anak ninyo ay mailka dyan sa pwesto, ha? Excuse po yan, pagkat yung mga bata, mahal na mahal ng Diyos yan. Praise the Lord. Amen. So, iilan lang po ang hindi pa nakakarinig sa tinig. So, doon sa hindi pa nakakarinig sa tinig ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat yung katabi mo, hindi yan babalik dito. Kung wala siyang nakuhang mahalaga sa tinig na napakinggan niya, noong siya ay first time din na makarating sa tinig. Praise the Lord. Amen. Umabot po kayo sa gaganaping unang anibersaryo ng The Voice of Jesus. Kaya po, isi-celebrate yan sapagkat ang isang taon po ay isang taon ng pakikibaka. At nagtagumpay po ang mga kabataan na yan na manatili yung tinig dito sa bahay na ito. Kaya po gaganapin ang anibersaryo sa darating na linggo. Kaya kayo po nakarating ngayong araw na to ng linggo, ay special po kayo sa Diyos, inihabol pa kayo. Praise the Lord. Amen. So sa linggo na po kung ano pa po yung mga maririnig ninyo. So pinaalam ko lang po para po naman kayo ay magpasalamat sa Diyos na lalo na si Vincent. Kapag natikman niya, nalasahan niya talaga yung pag-ibig ni God noong siya ay nakarating dito. Kung paano siya tinanggap ng mga kapatid niya rito. Kung paano siya trinato ng kapatid talaga. So, doon po sa medyo gustong magbanyo, gustong lumabas, may mga makati sa paa, makati sa hita. Pwede po yan, lalabas po kayo, exit lang po kayo ng maayos, pwede po. Wag niyo po tiisin yan. And then, balik din po kayo ng maayos. Pero wag po kayo magtagal sa labas. Bibigay ko na po sa inyo ang tinig.